In John chapter 14 verse 26, Jesus said, "But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." Siyempre, pag sinabi natin, Sister Ems, na ang Holy Spirit is an advocate, teacher siya. Di ba? Yun yung ano dun. Siya yung mag-guide sa atin into the truth. Minsan kasi yun ang inaano natin eh. Ano ba mga teachings ni Christ sa atin? Di ba? Ang daming turo po sa atin ng ating Panginoon eh. Naalala ko tuloy yung binatang mayaman. Di ba? Ano sabi ni binatang mayaman? Lord, paano po ba magkaroon ng walang hanggang buhay? Sabi ng ating Panginoon Jesus, madali lang. Sundin mo yung 10 utos. Nung una kasi 10 utos lang eh. Kasi nasusunod ng tao. Nung hindi na masunod ng tao, nadagdagan ng maraming utos. Di ba? Kasi doon pa lang sa binatang mayaman, number 1, pinagyabang niya na kaagad eh. Lord, bata pa lang ako, sinusunod ko na yung 10 utos na yan. Meron kang kulang. Ano yun? Ibenta mo lahat. Yung kayamanan mo, sumunod ka sa akin. And that is what to call this? A manifestation of the Holy Spirit sa atin. Kasi meron din naman lagi kong sinishare yun si Zacchaeus. Si Zacchaeus, di ba sa sisters, ano din yun parang nag-LSS din di ba? Niluko ba ng banal na espiritu. Paano siya nagbago immediately? Nung kaharap niya na si Jesus, nahingahan ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Sinuko niya ang lahat. No? Sumunod siya sa ating Panginoon. Sino pa po? Si Bartimaeus na bulag na hindi nakikita si Jesus. Sino din po? Holy Spirit din ang ano dun ang manifestation sa bawat sa atin. That's why, brothers and sisters, if we will, follow the manifestation of the Holy Spirit, surely, ang bawat sa po sa atin, ang susundin po natin yung teaching si Jesus. Amen. Diba? Marami pong bagay yung kinuwento namin ni Sister Emma kanina sa aming po mga experience. Yung po yung dati namin ginagawa taliwas sa pinagagawa ng ating Panginoon. Paano po nagbago? Because of the conviction of the Holy Spirit into our life. Amen. And so, brothers and sisters, living in the light of the Pentecost or living in the light of the Holy Spirit, my dear brothers and sisters, it is our decision. If we will allow the Holy Spirit to manifest. As I have said kanina, we can drive out the Holy Spirit. Pag magpapatuloy po tayong magnanakaw, magpapatuloy po tayong magbibisyo, mananakit ng kapwa, masama ang ugali, no? We drive the Holy Spirit. Welcome the Holy Spirit, my dear brothers and sisters. And I tell you, brothers and sisters, your life will never be the same again. Let us pray, brothers and sisters. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, awaken our spirit to the power and presence of your Holy Spirit, because our spirit is different from the Holy Spirit. Fill us afresh. Fill us afresh with your fire, that we may boldly proclaim your truth and walk in obedience to your will. May we live each day in the light of Pentecost, in the light of the Holy Spirit, bearing witness to your love and grace. In Jesus' mighty name, with the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen.